Miss Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang umaga po Metro and Mega Manila. At syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok na sa ating programa. Ayan, sa magandang umaga po sa inyong lahat, hindi ba? At syempre kung napapansin nyo, wala ang Tita Cora niyo. Oo, dahil magaa pa rin ang mga mata ni Angelita. Ni Angelita, nakakaloka. Pero syempre, hindi ba? Yan, iba-wish natin siya na to get well soon, Mare. Oo, nakakaloka it is. Kung kailan ba naman, diba? Tayo ay nagsaselebrate ng ating 4th year anniversary. Nakakaloka. 4 years old na po ang programang Baklitas. Sa ngalan pa rin ng aking partner, si Tita Cora. Ako po si Kapitana Sisa. At ito ang Baklitas. Diba? 5 na yon. Nakakaloka. Good morning pa rin po sa lahat ng ating mga pangga. Ayan. Diba? Kamusta naman ang inyong mga araw? Oo, nakakaloka. Medyo kahapon, wali tayo dahil babalik lang natin dahil tayo ay nag-cover ng Sinulog Festival dyan sa Cebu City. Maraming salamat sa ating mga pangga na mga Cebuano. Ang saya talaga dyan lagi kapag hindi ba? Kapag Sinulog Festival ng bonggang-bongga. Siyempre nagpapasalamat din tayo, of course, sa ating Panginoon, bago ang lahat, bago tayo magtuloy magtsikahan syempre sa ating Panginoon sa pagbibigay niya ng 4 years para sa Baklitas, 'di ba? For giving us and allowing us, 'di ba, to inspire others. To inspire! Paano ka nang i-inspire, 'di ba? Puro kay dog show. 'Di ba? Para po sa sa continuous, of course, sa talent and sa buhay po na ibinigay sa amin ni Tita Cora para makapagpasaya ng ibang mga nalulungkot sa pamamagitan ng ating programa. Maraming salamat, Lord, 'di ba, for giving us the talent. And of course, we are always grateful sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga listeners, 'di ba, na patuloy na nakikinig. At syempre, sa dumaraming mga chismosong lalaki. Madami ngayon ang chismosong lalaki. Kapag may mga blind item, sila yung mga nangungunang mga nagme-message. Sino yun? Nakakaloka it is, diba? Sa mga bumabati online sa atin ngayon, diba, ng anniversary ng Baklitas, maraming salamat po. Kina Daryl Fukunaga, ayan, kay Jeff Oliveros, thank you so much. Pero yun na nga, diba, kakwentuhan ko lang kayo yung mga naganap sa ating Sinulog Festival, of course, ang musikalingawan na ginanap sa Plaza Independencia yan. Last Saturday and Sunday, nandyan po kami. Of course, kasama namin ang Bingo Plus, ang Bingo Plus Foundation, na kung saan nga naman, in fairness, sila ay nagpaabot na ng tulong sa lahat po ng nasalanta ng bagyo, ng lindol, at syempre sa mga estudyante na dumarami ang scholars. In fairness, palakpakan naman natin ang DG Plus Foundation. Di ba na nakakaloka? Ay, nakachika nga natin si kumbaga parang ang ilan sa mga taga DG Plus Foundation na ang balita ko nga daw, hindi pala doon natatapos sa pagtulong dahil yung mga continuous support na ipinangako ng DG Plus Foundation, hindi lang sa lalawigan ng Cebu, kung hindi sa buong Pilipinas, ay patuloy po nilang ibibigay yan. Another clap. Sabi nga ng mga Cebuano, pakpaki, diba? Pakpak para sa DG Plus, hindi ba? Nakakatuwa na may mga ganitong foundation, diba? Kasi nung gabi na yon, nagbigay sila ng 1.5 million pesos as donation, hindi ba? Sa lahat po ng mga scholars. At the same time, yung ibang mga nasalanta ng bagyo, ng lindol, binigyan po nila ng ayuda, hindi ba? Tulong na ibinigay. At sa kabuuan po ng linggo, diba? In 4 days,
days nilang pagsistay doon para, alam mo yun, makisalamuha sa mga nagre-recover natin mga Cebuano. In total, parang umabot ng 4 million pesos na ang napamigay nilang ayuda. O, in fairness, dapat ganon, di ba? Hindi yung puro lang puro kuda ng tulong. Pero eto, diba, hindi sila kumukuda kung hindi talagang inihahatid nila ang tulong at iniaabot sa mga karapat-dapat. Hindi ba na Ganun naman talaga pag nagbigay talaga ng tulong, diba? Ibigay mo na doon sa nangangailangan. Hindi na yung basta na lang ibinigay mo, diba, sa kung sinong, Poncio Pilato na mumuno. Tapos ang ending, bawasan pa. Naku, nakakaloka, diba? Parang ginawa nga ni Kim Chiu, diba? Nung nasalanta ng bagyo, siya na mismo ang bumili ng materyales. Diba? Ba't ko ba idadaan dyan sa mga local LGUs na yan? Diba? Kaysa naman, alam nyo yun, ng bonggang-bongga naman na kawatan pa ninyo. Kawatan! Mario Palmera, Angel Bernal, thank you so much sa pagbati, diba, na nakakatuwa. Pero yun na nga, eto na ang ating first Baklitas. Naku, may kinalaman pa rin to sa sinulog. Oo, dahil nga, syempre, diba, nung Sunday, kami po ay talaga nakipagsiksikan ng aking kasama na si Mako, diba, sa parada. Na kung saan nga naman atin natunghayan ang ilan sa mga artista, ang dami na nandoon, diba? Dingdong Dantes and Marian Rivera talaga nga naman hindi inalintana ang init sa parade float. Nakakaloka. Syempre kasama nila doon ang mga taga-Bioderm, ang mga taga-IPI. Ayan, na kung saan nga naman nandoon din si Paul J. Castillo. Nakakaloka yun. Diba na nakakaloka? Talagang bilang support. At syempre ang kanyang asawa na si Kay Abad ay nakiisa rin sa sinulog parade na ito. At hindi rin nakaligtas sa ating mga mata. Si Ian Veneracion. Yun lang. Nakakaloka. Hindi rin nakaligtas sa ating mga mata, of course. Siyempre, ang taunan na daw, actually yung mga Cebuano na rin na nagsasabi, taunan daw pala itong ginagawa ni Coco Martin na magpaunlak ng, alam mo yun, ng pagdalo sa sinulog para magparade, di ba? Dahil second year in a row na silayan natin siya. The last year, tayo po ay nagtungo din sa sinulog, nasaksihan din natin. Pero this time, nasaksihan din natin yan. At ilan pa sa ating mga paboritong artista tulad na lang ni Barbie Forteza, nandoon din, na sa China rin natin siya. Pero, eto na nga, nakakaloka. Ang talagang gumimbal sa ating lahat, diba, nang masilayan natin ang napakagwapong si Paulo Abelino. Alam mo yun, sa float pa lang ang sigaw talaga ng mga tao, asan si Kim? Hindi na si Fiang ang hinahanap. Si Kim na nakakaloka dahil kasama ni Paulo Abelino sa float. Diba? Sina Dominic Roque, si Jack Roberto, parang si Gab Valenciano yata itong kasama nila na nakisaya din naman. Pero, diba, ang sabi ng mga Otauchi, bakit this time wala ang Kim Chiu? Nasaan si Kim Chiu? Diba? Kasi yung nagba-viral ngayon na mga videos na kumakalat, diba, in line with sinulog. Yung last year yatang video ito, if I'm not mistaken, ni Kim Chiu. Sabi nga ng ilan, bakit parang nung tinanong si Kim Chiu kung nasan si Paulo Abelino, diba, sinagot niya yung mga tao na sa puso ko. Bakit itong si Paulo Abelino ngayon, nung tinatanong, asan si Kim Chiu, Dedma? So anong ibig sabihin? Diba? Na nakakaloka. Ang ibig mong sabihin nito, kumaga parang for showbiz lang ba ang love team na nakakaloka ng taon? Na parang hindi natin masay China ang Kim Chiu, diba? Na suportahan ang kanyang uyab. Ang kanyang love dudes, diba? Na si Paula Abelino. Pero yun nga, diba? Tapos parang marami din na nag-iimbita kay Paulo na bakit wala? Marami rin na nagtatanong, 'di ba? Na nasaan po si Kim? Nasaan si Kim, 'di ba? Na nakakaloka. Kaya tuloy sabi ng mga tao, oo nga, 'di ba? Kasi hometown niya yun Kumbaga, hindi naman yun yung hometown Cebu City proper kasi nandoon ginanap ang parade. Pero ang talaga itself is, 'di ba, na nakakaloka it is.
'Di ba, na parang tipong bakit nga ba na hindi niya sinamahan si Paulo Abelino? Total naman din, 'di ba, tubong Cebu din naman siya. Eh, baka naman talaga busy o baka may iba pang commitment. Pero eto, 'di ba, kahit wala ang Tita Cora niyo, ay, may natisod tayong blind item. Oh, gusto nyo yun? May nasagap tayong chika. Sa dami ng tao doon at ang daming bumulong-bulong-bulong. Ating nasungkit, diba? Oh, sino itong kilalang personalidad? Ah. Sino itong kilalang personalidad na matunog daw sa lalawigan ng Cebu? Itong kilalang personalidad na ito ay may karelasyon. O, diba? At mukha naman silang masaya daw. Diba? Pero sabi, nagkakaroon daw ng problema. Pero, eto yung ating nakalap lang sa Cebu. Si kilalang personalidad na kapag hindi niya pala daw kasama ang kanyang karelasyon at nagtutungo, 'di ba, sa Cebu, may booker daw pala ito. Ano yung sabihin ng booker? Pagka ganyan, ang booker, once na kunwari may schedule ng lipad, itong si kilalang personalidad sa Cebu. Siyempre, 'di ba, ang kanyang karelasyon, busy din dahil nagwo-work lalo. Ay, ang booker daw, kailangan may mahanap na na merlap. Ay, diba? So, ang ibig sabihin, nagpapahanap ng merlat, ibig sabihin, si kilalang personalidad. Lalaki? Ay! Nakakaloka. Kilalang kilala daw siya doon. 'Di ba? Lagi daw 'yon na nagpapahanap ng merlat. Bago man daw lumapag ang eroplano, kailangan nakaset na daw at dinadala sa hotel. OMG! 'Di ba? Na nakakaloka. Eljen, hello sa'yo. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, ay, talaga ba? So parang totoo siguro kaya ang rumored patungkol dito kay kilalang personalidad. Oh, 'di ba? Na nakakaloka. 'Di ba? Kasi sabi nga naman nila, wala naman sigurong masama kung sakali man din, 'di ba? Kasi kung may karelasyon man, at least, 'di ba, na hindi siya nagkakalat sa sarili niyang bakuran. Lumalayo siya. Oh, 'di ba? Brian Hernandez, hello sa'yo, 'di ba? Na nakakaloka. Kay Jerwin De Leon all the way from Singapore, hello sa'yo, hindi ba? Yun lang naman ang aking nakala. Pero other details pa, medyo ano na eh. Naku, nabobokot ako, baka biglang mahulaan, bigla ako madulas. Ang sabi pa man din nung nagchika sa akin, Mare, 'di ba? Wag mo masyadong i-explore kasi nga naman biglang, alam mo yung madaling mahuhulaan tong si kilalang personalidad. Kasi nga naman, 'di ba? Madalas daw na nasa China ito sa Cebu kasi nga madaming proyektong ginagawa. Pero nowadays, parang medyo naglaylo. Ay, nakayoko na, madudugtungan yung details. So yun lang naman yung aking mga nakalap, 'di ba? Habang tayo ay nakikipag-rubbing elbow sa kahabaan ng Del Pilar. P. Del Pilar. Tama ba ako, Mako? P. Del Pilar. 'Di ba? Na nakakaloka. Habang tayo ay nakikipag-rubbing elbow doon sa kahabaan ng float parade na nakakaloka. 'Di ba? Kaya nga naman, hindi na tayo magbibigay ng anumang detalye. Tama na yun yung akin nasagap lang na parang tipong, napatotohanan ko na tipong, kaya, 'di ba? Kaya sila na P. Del Rosario Street nga, sa Cebu City yan. Nandiyan naganap kasi yung float parade. Kaya yun lang, tama na, enough na sa akin yun. Si Jonat Orignon, sabi niya, pabate pare. Pare pakis. Uy,
mo, in fairness doon po sa mga, alam mo yun, meron daw mga magpapadala kasi sa amin ng food, pero mamaya-maya ako nababatiin pag dumating na. Kasi mamaya nabati na, hindi naman dumating, di ba? Ang sama ng ugali, di ba? Yung mga ganyan. Pero yun na nga, yun lang naman ang mga baon-baon ko mula sa aking, alam mo yun, 4 days and 3 nights, alam mo yun, sinulog escapade. Wow, talaga nga naman, nakakaloka. Kung sino man yan, di ba? Sabi niya, na-miss ko kayo kahapon. Oo, wala nga kami kasi ang tita ko rin yung namaga ang ice. Hanggang ngayon namamaga, kaya hindi siya makapasok. Pero sana bukas makabalik na siya, hindi ba? Well, anyways, hanggang dyan lang muna ang aking chika. Kasi baka kung ano pang maibigay kong clue, mahulaan na, nako. Hindi tayo kakanta ng pearly shells, no? Na-share ko lang sa inyo. Kasi bigla lang naman ginanon sa akin, Mare. Alam mo ba? May ganun diba? Paggaganyan na paggaganyan na chikahan. Uy, alam mo ba, no? Matunog ang pangalan dito. Lalong-lalo na sa mga lokal. Yung pangalan ni kilalang personalidad. Kasi nga talagang kilala siya bilang, alam mo yun, mahilig mag-boom taratara. Gano'n. Boom taratara! Diba? Na nakakaloka. Good morning, Winifreda Sarmiento. Good morning po sa inyong lahat. Pero hanggang dyan na lang muna ang aking chika. Pero yun nga, talagang alam mo yun, siguro lang talaga, kaya wala din si Kim Chiu doon sa sinulog. Siguro baka may ibang commitments, diba? Kasi ultimo nga yung brand niya na ini-endorso. Wala din siya doon. Kaya parang sabi ng ilan, talagang baka conflict of schedule nga lang. Pero ang importante doon na silayan natin. Ang gwapo talaga ni Paolo Abilino. Nakakaloka. But anyways, nako, sa ating susunod na chika, antabayanan nyo yan. Kasi may pagsisisi nga daw. Ang TV5? Talaga ba? Nagsisisi na sila. Ay, bakit ganon? Diba? Well, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Baklita sa diba? Kasi 5 na anniversary, 4th year anniversary, diba? Well, muli po ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklitas, 4 years old na! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy!